Maligayang pag-aaral sa Filipino TV. Ang ating aralin ay tungkol sa manual sa asignaturang Filipino sa piling larang teknikal bokasyonal. Tataklakayin natin ang Module 4, ika-4 na linggo para sa unang markahan. Sa kabuuan ng aralin ay inaasahan ng bawat mag-aaral ay nakapagsasagawa ng panimulang pananaliksik, kaugnay ng kahulugan, kalikasan at katangian ng iba't ibang anyo ng sulating teknikal bokasyonal. Kumusta ka na? Isang positibong araw ng pag-aaral. Sa araling ito, mababatid mo ang layunin at gamit ng ganitong uri ng teknikal bokasyonal na sulatin. Huhubugin ang mabisang pakikipag-ugnayan mo sa pamamagitan ng panulat gamit ang wikang Filipino. Magagamit mo ng lubos ang kakayahang matututuhan dito sa pagharap mo sa larangang nais mong tahakin sa mga susunod na panahon. Bago natin talakayin ang aralin, subukin ko nga ang inyong kaalaman tungkol dito. Ilabas ang inyong ballpen at kwaderno at sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Handa ka na ba? Simulan na natin! Panuto. Basahin at sagutin ang mga sumusunod na mga katanungan. Isulat sa kwaderno ang titik ng tamang sagot. Unang tanong, ito ay nagtuturo sa isang tao kung paano gamitin o gawin ang isang bagay. A. Manual, B. Gabay, C. Panuto, D. Recipe. Ang sagot mo ba ay titik A, manual? Tama! Sunod na tanong. Ito isang uri ng manual na tumutukoy sa pagbuo ng isang gamit, alignment, calibration, testing at adjustment ng isang mekanismo. A. Manual na operasyonal, B. Manual serbisyo, C. Manual para sa gumagamit o gamay sa paggamit, D. Manual ng pagbuo. Ang sagot mo ba ay titik B, manual ng pagbuo? Magaling! Sunod na tanong. Ito ay naglalaman ng gamit ng mekanismo, routine maintenance o regular na pangangalaga at pagsasaayos ng mga kagamitan at pangunahing operasyon o gamit ng isang mekanismo. A. Manual para sa gumagamit, B. Manual na operasyonal, C. Manual ng pagbuo, D. Manual para sa pagsasanay. Ang sagot mo ba ay titik A, manual para sa gumagamit? Mahusay! Sunod na tanong. Sa bahagi ito nakatala ang mga pahina at ang pagkakasunod-sunod ng mga gawain sa loob ng manual. A. Pabalat na pahina, B. Talaan ng nilalaman, C. Introduction, D. Glosaryo para sa mga termino. Ang sagot mo ba ay titik B, talaan ng nilalaman? Magaling! At sunod na tanong, sa bahaging ito matatagpuan kung tungkol saan ang manual na ito. A. Pabalat na pahina, B. Talaan ng nilalaman, C. Appendix, D. Bibliografiya. Ang sagot mo ba ay titik A, pabalat na pahina? Magaling! Binabati kita kung nasagot mo ng tama ang mga katanungan. Huwag mag-alala sapagkat ngayon ay matututuhan ang lahat ng tungkol dito. Sa araling ito matututuhan mo ang kahulugan, kahalagahan, uri at balangkas ng manual. Sa larangang iyong pinili, higit mong kakailanganin ang kasanayan sa teknikal at bokasyonal na pagsulat, partikular sa pagsulat ng manual. Pagmasdan at suriin ang mga sumusunod na larawan.
Nakagamit ka na ba ng alinman sa mga manual na ito? Paano ito nakatulong sa iyo? Nadalian ka bang sumunod sa instruksyon sa mga manual na nagamit mo? Alam mo ba na layunin talaga ng manual na magturo sa isang tao kung paano gagamitin o gagawin ang isang bagay? Alamin natin ano nga ba ang manual. Ang manual ay mga pasulat na gabay o referensyang material na ginagamit sa pagsasanay, pag-oorganisa ng mga gawain sa trabaho, pagbuo ng mekanismo, pagpapatakbo ng mga kagamitan o makinarya, pagsiserbisyo ng mga produkto o pagkukumpuni ng mga produkto. Ito rin ay pagsulat ng gabay o referensyang material na ginagamit sa pagsasanay, pag-oorganisa ng mga gawain sa trabaho, pagbuo ng mekanismo, pagpapatakbo ng mga kagamitan o makinarya, pagsiserbisyo ng mga produkto o pagkukumpuni ng mga produkto. Katulad ng naunang nabanggit, layunin nitong magturo sa isang tao kung paano gagamitin o gagawin ang isang bagay. Alam mo ba na higit na komprehensibo at malawak ang saklaw nito kaysa sa instruksyon? Ito ay sapagkat ang manual ay nagbibigay ng mga panuto para sa mga komplikadong gawain katulad ng pagsasaayos ng mga kompleks na kagamitan. At sa isang malalaking sistema tulad ng eroplano o sasakyan, alam mo bang maraming magkakahiwalay na manual ang kinakailangan? Marahil nagtataka ka kung bakit. Huwag mag-alala sapagkat mababatid mo ang uri ng manual ayon sa gamit. Una, manual ng pagbuo o assembly manual. Ito ay para sa mga konstruksyon o pagbuo ng isang gamit, alignment, calibration, testing at adjustment ng isang mekanismo. Pangalawa, manual sa gumagamit o gabay sa paggamit. Tinatawag ito sa Ingles na user manual o user's manual. Alam mo ba na ito ay naglalaman ng gamit ng mekanismo, routine maintenance o regular na pangangalaga at pagsasaayos ng mga kagamitan at mga pangunahing operasyon o gamit ng isang mekanismo. Pangatlo ay ang manual na operasyonal at tinatawag sa Ingles na operational manual. Ito ay kung paano gamitin ang mekanismo at kaunting maintenance. Pang-apat ay ang manual serbisyo o service manual. Ito ay para sa routine maintenance ng mekanismo, troubleshooting, testing, pag-aayos ng sira o pagpapalit ng depektibong bahagi. Pang-anim ay ang manual para sa pagsasanay o training manual. Ginagamit ito sa mga programang pampagsasanay ng partikular na mga grupo o individual. Ngayon ay may ideya ka na sa uri ng manual. Alin ba sa mga ito ang iyo nang nagamit o kadalasan mong ginagamit? Nabatid mo na ba ang kalagahan ng ganitong sulatin sa araw-araw na buhay ng tao? Kaya nga, sasanayin ka pa sa pagsulat kaugnay ng iyong napiling larangan. Subalit bago mo ito maisagawa, mahalagang matutuhan mo na ang balangkas ng isang manual. Ang unang bahagi ng balangkas ng manual ay ang pabalat na pahina. Sa bahaging ito makikita ang pamagat. Ang pamagat ay kailangang malinaw at sumasagot sa tanong na tungkol saan ang manual na ito. Kung nais lagyan ng disenyo, dapat angkop sa larangang paggagamitan. Pangalawa, talaan ng nilalaman. Dito nakatala ang mga pahina at ang pagkakasunod-sunod. Pangatlo ay ang introduksyon. Ipinaliliwanag sa bahaging ito kung ano ang nilalaman ng manual o tungkol saan ba ang manual, paano gagamitin ang manual at sino ang gagamit o para kanino ito. Makikita naman sa bahaging nilalaman ang
pagtalakay sa kung ano ang pangunahing paksa, kalakip ang mga biswal na may simbolo na magagamit upang unawain ang mga bahagi ng manual. Sunod ay ang appendix. Ito ang mga kalakip na dokumentong may kaugnayan sa kabuuan ng nilalaman ng manual. Maaaring ito ay glosaryo para sa termino kung saan nakatala dito ng paalpabeto ang mga termino ng mga bagay, proseso, gamit ng instrumento at kahulugan ng mga ito. Maaari ding ang kalakip ng appendix ay talahanayang referensya. Ito ay nasa anyong talahanayan o table ang mga referensyang ginamit sa mga pagsusuri ng datos o sa alinmang bahagi ng papel o manual. Ngayon ay may kaalaman ka na tungkol sa aralin. Subukin ko nga ang inyong natutuhan. Ilabas ang kwaderno at ballpen at sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Basahin at sagutin ang sumusunod na mga katanungan. Isulat sa kwaderno ang titik ng tamang sagot. Unang tanong, ito ay uri ng manual na naglalaman ng gamit ng mekanismo, routine maintenance o regular na pangangalaga at pagsasaayos ng mga kagamitan at mga pangunahing operasyon o gamit ng isang mekanismo. A. Manual ng pagbuo. B. Manual para sa gumagamit. C. Manual para sa pagsasanay. D. Manual serbisyo. Sunod na tanong, ito ay isang uri ng manual na tumutukoy sa pagbuo ng isang gamit, alignment, calibration, testing at adjusting ng isang mekanismo. A. Manual operasyonal. B. Manual serbisyo. C. Manual para sa gumagamit o gabay sa paggamit. D. Manual ng pagbuo. Ito ang uri ng manual na naglalaman ng routine maintenance ng mekanismo, troubleshooting, testing, pag-aayos ng sira o pagpapalit ng depektibong bahagi. A. Manual serbisyo. B. Technical na manual. C. Manual na operasyonal. D. Manual para sa pagsasanay. Pang-apat na tanong, sa bahaging ito ay pinaliliwanag ng manunulat kung ano ang nilalaman ng manual, paano ito gamitin at sino ang gagamit nito. A. Pabalat na pahina. B. Talaan ng nilalaman. C. Introduksyon. D. Nilalaman. At panglima, sa bahaging ito matatagpuan ang pinakapuso ng isang manual. A. Pabalat na pahina. B. Talaan ng nilalaman. C. Introduksyon. D. Nilalaman. Madali mo bang nasagot ang pagsubok? Tingnan ang susi sa pagwawasto upang maiwasto ang papel. Binabati kita kung nasagot mong lahat ng tama ang pagsusulit. Huwag mag-alala sapagkat sa susunod na gawain, mas malilinang mo pa ang kasanayan tungkol sa aralin. Muli klase, tandaan na ang manual ay isang technical, vocational na pagsulat na nagsisilbing gabay upang maisagawa ng maayos ang isang komplikadong gawain ng mga target na audience. Sa tulong din ito, mas pinadadali ang paggamit ng isang produkto o bagay. Ngayon ay maghanda para sa gawain.
Iba't iba ang kagamitan, instrumento o tools na ginagamit kaugnay ng inyong napiling larangan. Maaari bang pumili ng isa sa mga ito? Pagkatapos ay manaliksik tungkol sa napili. Maaaring magdikit o gumuhit ng larawan ito. Pagkatapos ay sumulat ng manual tungkol dito. Malayang makapipili ng uri ng manual na bubuuin ayon sa iyong interes o kakayahang gawin. Sundin ang balangkas ng manual sa pagbuo nito. Isaalang-alang ang kalakip na pamantayan sa pagmamarka sa pagbuo ng gawain. Ipasa ang gawain sa asynchronous classroom sa oras at petsa na ipinaskil ng guro. Ngayon ay may ideya ka na sa uri ng manual. Alin ba sa mga ito ang iyo nang nagamit o kadalasan mong ginagamit? Nabatid mo na ba ang kalagahan ng ganitong sulatin sa araw-araw na buhay ng tao? Kaya nga, sasanayin ka pa sa pagsulat kaugnay ng iyong napiling larangan. Subalit bago mo ito magsagawa, mahalagang matutuhan mo na ang balangkas ng isang manual. Ito ang inyong guro na nagsasabing naniniwala ako na natuto ka dahil naniniwala ako na ito ang piling larang mo. Hanggang sa muling sesyon ng pag-aaral, dito lamang sa Filipino TV. Padayon! Beep.